The draft coming up already 2 days away this Sunday. Let's find out how some of the aspiring rookies are handling the waiting game into this Sunday. Paano nga ba? Kinakabahan? Excited? Masaya? Well, joining us right now to have an all-out conversation about their journey to the PBA are draft prospects and former NCAA standouts. And I had the pleasure to cover these two gentlemen. And up top, you can see John Amores, former JRU Heavy Bomber, and below is the three-time NCAA champ, former NCAA Finals MVP, Mr. Fantastic Franyu. John, magandang gabi. Sa wakas, natuloy na rin tayo, John. Good evening. Kaya nga po eh. Okay, pati at least maganda pag-uusapan natin ngayon. Yung, syempre, exciting to, PBA draft. Kamustahin ko naman din tong nasa baba mo dahil itong si Mr. Fantastic. Isa sa mga gusto ko kay Franyu, hindi siya nagbago. Kahit na-cover siya ng correspondent namin sa Pauline Versosa back in his UE days, kung paano si Fran doon noon hanggang ngayon, lumaki daw, joke lang, hindi lumaki. Ganun pa rin. Di ba, Fran? Tama ba? Yes, kuya. Courtside namin si Ate Pablo. Kamusta ka? Kamusta, Fran? How are you? Okay naman, kuya. Ito, family bonding. Para iwas kaba. Yun nga, yun ang una kong tanong eh. From 1 to 10, Fran, ikaw, gaano ka kakabado ngayon? 10, kuya. Kung pwedeng 11, 11. Siyempre, okay lang naman dahil natural naman yon. Normal naman na reaction na yun, nakabahan ka na, di ba, sino kayang kukuha sa akin? Makukuha ba ako? Anong round? Ganito, para, di ba? Ikaw, John, ganun din. Ikaw, out of 10. 12 sa akin eh. Kaya yung parang 11 lang sa akin, 12. pero John, ikaw, dahil ang dami mong pinagdaanan, di ba? Naging, alam mo na yon, yung the past is past, pero yung naging controversial, nawala ka sa JRU, tapos nag-MPBL, ABL. Pero yung, kasama ba yon sa mga factor na may ganun ka ba na sana hindi maka-apekto sa akin yon sa pagpili ng mga teams? Tama ba? Siguro, yun yung pinaka-big factor kasi yun nga, malaking ano siya eh. Talagang ang laking bagay na nangyayari sa akin kasi baka yun yung magiging dahilan kung bakit ako hindi ma-pick. Yun yung yun yung naiisip ko na baka yun yung dahilan, baka hindi ako ma-pick. Yun din, kaya ang laking factor yung nangyari sa akin na baka yun ang maging dahilan. Pero syempre, pinakita mo naman ito, nakikita natin yung mga draft combine. Tatanungin kita mamaya ito, nagbabantayan kayo ni Richie Rivero. Ikaw, Fran, kamusta yung PBA draft combine? Kamusta yung experience? Kaninong player ka nagulat na, ganun pala to? Ganun pala yung mga galawan nito, Fran? Kuya, okay naman po. Sana napakita ko na worth it yung kukuha sa akin. Saka, nag-stand out sa akin doon si Antule si Richie kasi sobrang athletic talaga. Iba yung athleticism ni Richie. Yun nga, John, eto nakikita natin, nagbabantayan si Richie. Ganun ka din ba yung tingin mo kay Richie na nung nakaharap mo si Richie, nagulat ka din ba? Kamusta experience na, kasi kayo yung parang nagma-match up eh, di ba John? Kamusta makalaro ang, yun nga, yung isang, kumbaga, yung caliber ni Richie Rivero na ang dami na rin nilaruan at nag-champion na rin sa UAAP? Siguro advantage sa amin dami na din na laruan na nakapag-ibang bansa na rin. Ganun. Siyempre, yun nga, athletic kasi siya eh, ganun. Kondisyon, ganun. Hanggat kaya pa naman, siguro. Makakasabay naman, pero iba pa rin din yung athleticism niya. John, binanggit mo nga kanina, isa sa mga factor syempre na yung baka maka-apekto sa iyo yung nangyari nga noon nung time mo sa NCAA sa JRU. Pero parang job application. I'm sure dami kang nakausap na mga team manager, mga coaches, assistant coaches, agents na, ready ka na ba? Paano mo masasabi dyan, ma-assure o mapapatunayan sa lahat na di na mangyayari yun, na John Amores is a changed man? Siguro sa akin para hindi ko sasabihin kasi madaling magsalita kung sabihin kung hindi na mangyayari. Siguro ang diyan gagawin ko na lang na hindi na siya maulit. I-workout ko na lang yung sa sarili ko. At alam ko naman yun sa sarili ko naman. Ako na yung makakagawa ng wala ng ibang tao. Ako na yung tutulong sa sarili ko. Yun lang naman yun eh. Pag sinabi ko dito na
hindi na mangyayari ulit yun. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ko na gagawin, hindi na mangyayari ulit. Pero ipapakita ko na. Kumbaga, sabi mo nga, di ba, action. Tapos, syempre, mabuti na sabihin mo pa rin para words of affirmation. Pero at the same time, ipapakita mo, eto na yung Jan Amores ngayon. Fran, tinanong ko si Jan, ikaw, kasi parang job application naman talaga to eh. Ang ganda ng, kung titingnan natin ang resume ni Franyu, sa UE hindi naglaro, pero nung lumipat ka naman sa NCAA, di ba, eto, 3-peat, 3-time champion, finals MVP, ganda din nung pinakita ng PBA on tour. Di ba, nung naglaro ka sa Northport. May mga nagparamdam na ba sa'yo, ng mga coach, baka pwede mong ikwento dito, Fran, or sabihin, yung mga teams na sinabi, Fran, gusto ka namin, tingin namin bagay ka sa rotation, sa lineup namin. Kuya, wala namang lumapit na team or team manager. Pero syempre, hopeful pa rin lang. Kahit saan team ako makuha, ibibigay ko pa rin yung best ko kasi ayun naman kung bakit naglalaro yung isang player para mapakita yung talent saka yung kung ano yung pinaghirapan ko ng mga past years. Kung papapiliin kayo ng teams, tinanong ko si Stephen Holt to, pati si Richie Rivera, nakausap ko ng isang araw eh. Anong gusto nyong, kumaga, if given a choice na fan ako ng ng San Miguel nung lumalaki, fan ako ng Ginebra o TNT o Meralco, ayun yung gusto ko. Pati, kung ako team manager, ako coach, bakit ko dapat i-draft si Jan Amores? Bakit ko dapat i-draft si Franyu? Lahat ng mga tanong na yan, sasagutin nyo mamaya. Diyan lang muna kayo. Time out tayo mabilis. Our conversation with former NCAA standouts Jan Amores and Franyu will continue after this really quick break. Stay tuned to Sports Desk only here on CNN Philippines, where we go all out for today's top sports stories. We'll be right back. Stay tuned. Back around with top story, the PBA rookie draft already happening this Sunday, September 17. And we continue our all-out conversation with PBA draft prospects and former NCAA standouts, Franyu and Jan Amores. Ayan, nandiyan pa sila. Okay, there you go. Akala ko nawala na kayong dalawa, hinahanap ko kayo. Fran, si Coach Bonnie Tan, dati mong coach sa Letran, tapos naging coach mo din ng PBA on tour sa Northport. Nag-usap ba kayo? May mga binigay ba na payo si Coach Bonnie? At tinitingnan ko nga, sa first round, 2 picks nila, number 5 and number 11. Meron ka bang, kumbaga, may sana mapunta ako sa number 5. Sana kunin ako para kay Coach Bonnie din ako. May ganun ba, Fran? Meron, kuya, kasi malaking factor yung hindi ka na maninibago sa sistema niya. Tsaka alam niya naman siguro kung ano yung kaya kong ibigay sa court, tsaka yung may tutulong ko sa team para manalo, kuya. May mga binigay siyang advice o payo sa'yo? Siguro number 1 na payo niya pa rin sa akin is magpalaki ng katawan. Ayun lang naman siguro. Lagi naman. Kumain ng marami. Lagi naman ganun eh. Simula bata ko yung parang disadvantage ko yung sa build ko nga. Pero kaya ko naman sigurong unan yung disadvantage na gagawin kong advantage ko. Jan, ikaw naman, timing yung mga nangyari sa'yo, di ba? Yung nangyari sa JRU and say pagalis mo and then nag-ABL ka, nag-MPBL, nag-ABL ka. Naisip mo ba na tingin ko ito na yung tamang pagkakataon o timing na dapat magpa-draft na ako sa PBA? And ano yung meron ka sa tingin mo na magiging advantage mo sa class nyo na tingin ko ito yung meron ako na magiging edge ko sa ibang kasama ko dito? Ako kasi nag-isip din ako kung magpapadraft na din talaga ako. Matagal ko din siya pinag-isipan. Siyempre, nung nalaman kong 128, kami parang nagbago yung isip ko na magpa-draft ka ako. Sobrang dami namin kasabay. Parang ang hirap na matignan ka gano'n. Kasi, hindi naman namin alam kung about is sa amin, kung makitik pa kami. Kaya, wala, lang din ako, nagtrabaho lang. Kung may mga advantage man din sa akin, siguro, yung pagiging ko na lang, yung pagiging palaban sa loob ng court, palit mo ka, gano'n, yun sigurong lamang ko. Yun yung pwede kong yun yung lamang kong kahit anong mangyari, makikipagpalitan ako ng mukha kahit mangyari dito sa loob ng
kita naman natin talaga yung toughness. Sabi ko nga pag tinatanong ako, magaling ba si John Amores? Sabi ko, magaling si John Amores. Sabi ko, syempre yun lang na naalala nangyari nga na yun na incident. Pero sabi ko, John is a really good player on both ends of the floor and very, sabi ko, tough wing player yan. May perimeter jump shot pa yan. May nagpahiwatig ba sa'yo? May kumausap, may nagsabi na, John, medyo interesado kami sa'yo. Sabi mo na. Wala pa eh. Meron. Sabi mo. Hindi ko masabi na may interesado ba sila. Kasi parang invite lang. Parang ganun. Sino nag-invite? Sino nag-invite na mag-training ka? Anong team? Phoenix, saka pinapupunta rin kasi ako sa SMCA kaso hindi ako natuloy kasi meron yung combine sa Okay. bukas dapat bukas, may all-star bukas. Oo. Tapos linggo na, hindi na ako natuloy. Oo. Well, at least, di ba, may mga ganung teams na kumbaga interesado at di ba, gusto kang makita. Fran, eto, nung mga nakarang taon, 2 star point guard ng Letran ang nakuha ng PBA. Dati, nung nag-champion nung 2015, sina Antman, Mark Cruz, sina JP Calvo. Tapos kung titingnan din natin, ang ganda ng record, sina Kevin Racal, tapos si Ray Nambatak. Kung ba, ang daming mga nakukuha sa Letran. Ano yung gusto mong, kumbaga, magkaroon ka ng marka dito dahil si Mark Cruz, di ba, ang ganda nung tinakbo nung career sa NCAA. Pero nung sa PBA, hindi masyado nabigyan ng mga meaningful minutes. Ano yung, kumbaga, mabibigay mo, madadala mo na gusto ko tumatak din sa PBA kagaya nung nagawa ko dito sa NCAA? Siguro kuya yung number 1 yung winning attitude na hindi magpapatalok sa kahit anong nakaharang sa harap mo. Kasi ayun yung nagpatibay sa loob ko. Di ba, daming criticism about sa akin mga pinanggalingan ko daw. Pero gusto ko sa kanilang i-prove na kaya ko naman maglaro. Ayun lang lagi ko sinasabi sa sarili ko na patunayan ko sa kanila na mali sila. May team ba, Fran? Alam naman natin si Coach Bonita, Northport, syempre maganda doon dahil gamay mo na. Pero bukod sa Northport, may team ba na sana mapunta ako dito? Siguro kuya, syempre sa champion team pa rin tulad ng Ginebra at saka ng San Miguel. Lalo na nandun si Coach Eddie Tenorio sa Ginebra. Alam naman natin yung legacy na gawa niya na sa PGA. Siyempre, gusto kong matuto under sa kanila at saka kay Chris Ross. Iba pa rin yung may mga mentor ka na galing sa champion team saka yung legacy na nagawa nila sa PBA. John, ikaw, may team naman na gusto ka na tingin ko bagay ako dito? Siguro gusto ko lang team kahit dati pa yung bago ko nag-umpisa. Siguro Ginebra. Hindi yung kahit kung naman. Pag may laro Ginebra, kagulo yung bahay. Kaya parang gusto kong mapaglaro ako sa inyo. Okay, in one word. Isang salita lang, dahil wala na tayong oras. Gusto ko sana mag-explain, pero isang salita lang. Kung anong pwedeng i-describe si Fran Yu at si John Amores para makumbinse yung mga team sa PBA na i-draft. Fran Yu, ikaw, paano mo i-describe si Fran Yu in one word? Fierce. Fierce? Fierce, yeah. Fierce. John Amores? Ano na lang siguro, wala mo isip. Ako, may naisip ako. Tough. Tough. Ako may isip siya. Tough. Diba? Pwede, tough. Pwede. Palaban. Maraming salamat. Alam mo, good luck sa linggo. Magkikita. Alam mo, I'm really rooting for both of you dahil na-cover ko nga kay Sensei. Maraming salamat for joining us. Again, good luck sa Sunday. We just spoke to PBA draft prospects, Mr. Fantastic Fran Yu and John Amores. The PBA Season 48 Rookie Draft will happen this Sunday already in Taguig City. That will be on September 17th. Thank you.